Gagawa tayo ng tres leches cake! May nag-request kasi na kung pwede bang gumawa tayo ng tres leches na cake. Actually, meron na tayong recipe video ng tres leches cake, pero eto ay gawin nating mini version. And syempre, eto ay no bake. Yes, sa steam natin lulutuin, pero ang recipe natin ay pwede din sa oven. At syempre, para mas masarap at maganda tignan, maglalagay tayo ng fruit topping at whipped cream. Okay, so dalawang flavor ng chiffon cake ang gagawin natin. Isang strawberry at isang vanilla or plain. So, nakita niyo may bulaklak dyan. Huwag yun na masyadong pansinin dahil nag-birthday ako, so may pabulaklak tayo. So, ayan, gawin natin ang ating chiffon cake. Ayan, so meron tayong all-purpose flour, lagyan natin ng baking powder. Maglagay din tayo ng white sugar, konting asin at milk powder. Tapos, i-mix na muna natin ito. Sa separate bowl naman, i-mix natin ang egg yolks, tubig at cooking oil. Vegetable oil ang gamit ko. Ito naman ang ating strawberry flavor. So magpatak tayo ng konti, tapos maglagay din tayo ng konting red na food color. And then i-mix natin ng mabuti. Ngayon naman, i-mix natin ang ating dry at wet ingredients. Ngayon naman ay gawin natin ang meringue. Gamitin natin ang egg whites. I-mix na muna natin ito until foamy. Ayan, foamy na siya. Maglagay tayo ng white vinegar. Tapos i-mix natin ito until magkaroon tayo ng soft peaks. Ayan, may soft peaks na. Ngayon naman ay maglagay tayo ng white sugar. Gradual or pakonti-konti lang ang paglagay while mixing. I-mix natin ito until magkaroon tayo ng stiff peaks. And eto na siya, may stiff peaks na tayo. Bago tayo mag-fold, maglagay na muna tayo ng konting meringue sa ating batter para maglusa naman konti yung mixture para hindi tayo mahirapan sa pag-fold. Sa pag-fold naman ay gawin nating 3 additions ang paglagay ng ating meringue. So maglagay na muna tayo ng 1 part ng ating meringue tapos i-fold natin ito. So be gentle kapag nagfo-fold ka ng meringue para hindi siya ma-deflate. Sa pag-fold, mag-form ka lang ng letter J tapos i-scrape mo sa bottom and sa gilid. Kapag na-fold mo na yung first na inilagay natin na meringue, pwede ka na magdagdag ulit na meringue tapos i-fold natin ito. Okay, puno na yung ating bowl. So ililipat ko siya dito sa ating last na meringue. Tapos i-fold natin siya. Okay, para sa strawberry na chiffon cake natin, ang gagamitin kong cake pan ay square at eto, mga lianera natin. Pero pwede naman na bilog lahat. Or kung gusto nyo square or rectangle, tapos pwede nyo siyang i-slice sa gusto nyo na size. And para naman sa ating vanilla na chiffon cake or plain, eto dalawang bilog. Ganito yung size ng isa at ito naman yung maliit. Tapos lagyan natin ng parchment paper para mas padali siyang matanggal. Yung bottom ng pan lang yung lalagyan ko. Tapos maglalagay lang ako ng konting grease para dumikit yung ating parchment paper. Pero huwag nyong lagyan ng grease yung gilid ng pan, ha? Yung bottom lang. Ayan, so i-divide natin ang ating cake batter sa ating mga pans. At dahil nga wala akong oven at no bake yung gagawin natin na chiffon cake, sa steam natin siya lulutuin. And dahil ang ginawa ko dun sa ating chiffon cake ay ilalagay ko sa iba't ibang pan, hindi siya kakasya dun sa regular na steamer ko. Dahil maliit yung space, so hindi kakasya yung aking mga pans. So, gagamit tayo ng malaking steamer. So, dahil malaki siya, kasya na. Pero again, kung meron kayong oven, ay pwedeng i-bake sa oven. Dapat kasi kapag na-mix mo na yung chiffon na batter, dapat ay lutuin mo na siya agad-agad or sabay-sabay. Hindi pwede na may waiting time siya dahil may possibility na magdi-deflate yung ating
cake batter. So, unang sasalang ko ay ang ating strawberry na chiffon cake batter dahil yun ang nauna kong ginawa. Kapag maluto na yung ating strawberry na chiffon cake, tsaka ako gagawin yung ating vanilla na chiffon cake. So, lutuin na natin yung ating strawberry na chiffon cake. Ayan, so ilagay na natin sila sa ating steamer. And reminder, dapat kumukulo na yung tubig bago natin ilagay ang ating mga cake batter. Takpan natin ito at dapat nakabalot ang takip ng malinis na tela para hindi matuluan ng tubig or steam ang ating cake. Lutuin natin over medium-low heat for 45 to 50 minutes. Ayan, after 45 minutes, i-check natin. Gamit ka lang ng toothpick, itusok natin sa cake. Inuna ko yung maliit dahil sure na ito yung unang maluluto. Ayan, hindi na siya basa. So, luto na yan. Ngayon naman yung ating malaking cake. Tusukin natin. At kapag basa pa, extend the cooking time. Ayan, kita nyo naman basa pa. So, extend lang natin ang cooking time. Tapos, palamigin natin at i-unmold. Ngayon naman ay gawin natin ang ating vanilla na chiffon cake or regular. So, same method lang ang pagluluto. Same ingredients pero hindi tayo naglagay ng strawberry flavor at red food color. Ang ginamit lang natin na dagdag ay vanilla essence. Again, para sa recipe or exact measurements ng ating mga sangkap, i-check nyo lang ang description box. Ayan, so ito yung ating mirang. So same, i-fold lang natin yan sa ating batter. Tapos, ilipat natin sa ating cake pan. So, ito yung bilog, ito yung malaki na bilog. Tapos, gagamit din tayo ng maliit na bilog. Tapos, steam din natin ito for 45 minutes over medium-low heat. Again, kung basa pa, extend the cooking time. Okay, next na gagawin natin ay ang ating milk syrup. So, meron tayong fresh milk, evaporated milk, at meron tayong condensed milk. Actually, isa sa ingredients ng milk syrup ay yung whole milk. Pero wala ako noon, so gagamit tayo ng fresh milk. So, i-mix na natin sila. So, sa isang bowl, i-mix lang natin lahat ng ating mga sangkap para sa ating milk syrup. Ang ating evaporated milk, condensed milk, at fresh milk. And then, i-mix natin ng mabuti. So, meron tayo dito clear pack. Maglalagay ako ng konting milk syrup natin. Tapos, ilagay natin ang strawberry chiffon cake. Tapos, tusok-tusukin natin para ma-absorb ng cake ang milk syrup. Magbuhos pa tayo ng konting milk syrup. And yes, pwede din kung ayaw nyo maglagay ng milk syrup una sa container, pwede din na magbuhos lang sa ibabaw ng milk syrup. Gaya nito, tusukin na muna una, tapos maglagay na tayo ng milk syrup. Next naman ay i-cut natin ang square na chiffon cake. Tapos ilagay natin sa square na clear pack. Para naman sa malaking bilog na chiffon cake, i-cut natin ito. Triangle na clear pack ang gamit ko, maglagay tayo ng milk syrup at ilagay na natin ang na-slice natin na chiffon cake. Tusukin at magdagdag tayo ng milk syrup. Ito'y optional, maglalagay ako ng cocoa powder sa natira nating milk syrup. So, maglagay tayo ng chocolate milk syrup sa ating clamshell. Tapos, ilagay natin ang ating maliit na bilog na chiffon cake. And then, same, tusok-tusukin. Tapos, lagyan natin ng dagdag na milk chocolate syrup. Next naman ay maglagay tayo ng whipped cream. At lagyan natin ng strawberry topping. Sa paglagay or pag-design ng whipped cream, kayo nang bahala sa style. Mag-dust tayo ng konting cocoa powder, ito naman ay optional. Ang topping naman na ilalagay ko ay cherry. Lagyan din natin ito ng whipped cream. And cherry, ayan, eto na sila. So, i-chill natin ito overnight para mas ma-absorb ng cake ang liquid. Ayan, so tikman na natin. Unahin natin yung ating strawberry flavor. Ayan siya. O. Super malinamnam. And yes, dapat maglagay kayo ng whipped cream para maganda kasing combination ng tres leches cake na may whipped cream. And kahit anong whipped cream ha na favorite ninyo, ito kasi ay, ito lang yung ginagamit kasi tipid siya. Ito yung whip it. Pero masarap din yung Bravo or
Frosty Boy. Yun, namimiss ko yun. Siguro bibili ako nun kapag makapag-grocery kami. Sarap. And gusto nyo na ibang flavor ng chiffon cake, pwede naman. Naisipan ko na maglagay ng strawberry flavor sa chiffon cake dahil nga, usually nakikita ko din ng mga tres leches cake, yung topping nila ay strawberry. Pero, yung mismong cake ay plain lang. Pero eto, dahil meron naman akong strawberry flavor dito, so gamitin natin. At eto yung topping natin. Pwede naman na hindi ka na maglagay ng topping. Pero, and yes, pwede na fresh. Kung meron kayong matamis na strawberry na fresh, pwedeng maglagay. Ito kasing ginamit ko na strawberry, galing siya sa can. So, medyo, alam niyo na yung mga galing sa can, yung parang jam. Medyo, may konting asim kapag ganyan, kasi may preservatives. Harap. Nabibili na ako sa pagkain nito. Tikman natin itong may chocolate milk na syrup natin. Kung napapansin nyo, hindi pa masyadong na-absorb ng cake yung liquid. Overnight sa fridge, siguro mag-a-absorb na to. Kung hindi man lahat-lahat, okay lang din. Parang gusto ko makita talaga na meron pang syrup. So, tikman na natin. Ooh. Okay, ayan siya. Okay. Chocolatey. Sarap. And yes, pwede na plain lang yung chiffon cake. Tapos, gaya ng ginawa natin dito sa ating milk syrup, naglagay tayo ng cocoa powder, di ba? Para maging milk chocolate. Pwede na maglagay ka ng strawberry flavor dun sa milk syrup. Parang gusto nyo na ganun lang yung style ng flavor na galing dun sa milk syrup. Yung flavor like strawberry or chocolate or ang gusto mo, blueberry or ano bang pwede? Matcha, ayan. Diba, maraming gustong-gusto sa matcha, pwedeng ganun. Or coffee, pwedeng ganun. Pwede yung milk syrup mo, ang timplahan mo, or lagyan mo ng flavor, tapos ang gamitin mo na chiffon cake ay plain. And yes, pwede din sa whipped cream, pwede mong lagyan ng ibang flavor, and kung gusto mo ibang kulay, pwede din. And again, pwede na i-bake yung chiffon cake na recipe natin. Pero kung meron kayong sariling recipe, tapos bake siya, o naman pwede din. And pwede mo din siyang steam. Pero kung komportable kayo na bake yung chiffon cake, oo naman, syempre. Masarap yung chiffon cake din na bake. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!